Suprema, bagay na itinanggi mismo ng SC. That's his own lookout, no? Yung sinasabing gag order, hindi nangyari yun. We would like to let them exercise judicial independence, no? Pahayag pa ng Korte, ipinarating na ni Loredo sa Judicial and Bar Council ang hangaring mag-apply bilang mahistrado ng Korte Suprema at hiningi raw nito na i-monitor ng JBC ang paghawak niya sa kaso ni Lozada para makita ang magiging performance niya. Mariton Pacheco, Patrol ng Pilipino. Nag-brownout ng 18 oras sa NAIA Terminal 2 simula kagabi hanggang tanghali kanina. Sumabog daw kasi ang main power supply ng paliparan matapos makuryente ang ilang isang lineman. Ilang flights tuloy ang naantala at maraming pasahero ang naabala dahil sa aberya. Exclusive nagpapatrol, Alex Santos. Walang nagawa ang mga pasahero kanina kundi magtiis sa manumanong pagkuha ng kanilang mga bagahe sa domestic terminal ng NAIA 2. Hindi kasi gumagana ang baggage conveyor, ganun din sa check-in area. Hindi rin tumatakbo ang mga escalator at elevator. Sa departure area, imbis sa tube o yung aero bridges, nagakyat panawag ang mga pasero sa mga movable stairs para makapasok sa aeroplano. Nagreklamo ang maraming pasero sa init dahil walang aircon na umaandar. First time na nangyari sa amin lang. Hindi nag-operate yung carousel. Pati raw po yung aero bridge, hindi? Aero bridge. Naglakad lang mula doon sa plane dito sa terminal. Aero bridge. Paliwanag na pamunuan ng MIA, may sumabog sa main circuit breaker at switch gear pasado na 6 kagabi. Nakuryente kasi ang isang subcontractor lineman na nagsasagawa ng maintenance sa power lines ng terminal. Napagalaman naman ng ABS-CBN News na ginagamot na ang naaksidenteng lineman sa ospital. Yung mga tao talaga natin, gumagawa yan na may load yung mga electricity, including pag yung ordinary maintenance lang tayo. So it was an accident and wala pa akong I have to wait for the result of the investigation dun sa aksidenteng yun. Hindi naman tumigil ang MIA sa pag-ayos na nasirang linya. Matapos ang 18 oras sa pagkumpuni sa nasirang circuit breaker na NAIA Terminal 2, naibalik na rin ito sa normal ang daloy ng kuryente bandang alas 12 ng tanghali. Nilinaw ng MIA na hindi masyadong naantala mga flights kanina. Humingi na rin ito ng paumanin sa mga pasero at maging sa Philippine Airlines dahil sa naging aberya. Samantala, halos isang oras naantala ang biyahe ng aeroplano sa Cagayan de Oro City matapos maputukan ng gulong ang isang private plane sa runway ng Lumbia Airport kaninang umaga. Hinila na lamang ito hanggang sa tarmac para hindi maapektuhan ang ibang biyahe. Alex Santos, Patrol ng Pilipino. Self-defense. Ito ang paliwanag ngayon ng Task Force Bantay ng AFP matapos mabidyuhan ang marahas nilang demolisyon at pananakit sa mga residente sa Western Bikutan sa Taguig. Hindi naman humuhupa ang galit ng mga residente na nagmamatigas pa rin at ayaw tanggapin ang relokasyon. Exclusive, nagpapatrol Dominic Almelor. Pansamantalamang nasuspinde ang demolisyon sa mga bahay sa sitio Masigasig, Western Bikutan, Taguig nang gagalaiti pa rin ang mga residente kasunod ng maras na pagtaboy sa kanila ng mga sundalo kahapon. Hindi makatarungan, babae kami. Sina Lenny Esban at Josephine Vergara ang nakuna ng video na sinugod at sinaktan ng kinilala lang na si Master Sergeant Mendoza. Talagang gusto kong makuha ang batuta niya para ihambalo sa kanya, para maramdaman niya kung gaano kasakit ang ginawa niya sa mga kasama ko. Gusto ko lang po matulungan si Rowena na itinulak niya dyan sa hagdan na gumulong ng ilang ang-ang, pero hinataw niya po ako ng batuta niya. Iniinda pa rin nila ang mga pasa sa kanilang katawan. Dapat daw managot si Mendoza. Tatagdarin ko talaga siya ng mura. Yung Mendoza na yan, kahit saan tayo pumunta. Tanggalin sa serbisyo. Walang benepisyong makuha. Yun ang dapat sa kanya. Pero pagtatanggol ng pinuno ng demolition team ng Task Group Bantay, pinagtangkaan daw barilin ng isang residente si Mendoza. Instead na mangyari pa uli yung may magpaputok o kaya mag-a-attempt na pumatay, sino kailangan na namin i-show kasi ito yung the same people, the same female na nag-provide ng screen, makapagpalit ng damit yung perpetrator at saka maipasa yung kanyang ginamit na baril.
Samantala sa isang loteng malapit lang sa mga idinidemolish na mga bahay, balak i-relocate ang mga residente. Pero nagmamatigas ang ilan. Hindi namin check kung ilang buwan kami, ilang araw kami doon, ilang oras kami tatagal doon. Bigyan po nila kami ng black and white na kasulatan kung talagang yan ang gusto nila, na hindi kami pwedeng tanggalin doon. Tiniyak naman ng Taguig DSWD na magkakaroon sila ng permanenteng relokasyon, lalo na ang mga lehitimong residente. Inihahanda na ng kampo ng mga taga-Sitio Masigasig ang kanilang apela sa Korte Suprema ngayon. Hinihintay na lang nila kung mapagbibigyan sila ng korte sa TRO na hinihiling nila para di sila mapalayas dito sa lupang ipinaglalaban nila. Dominic Almelor, Patrol ng Pilipino. Kapamilya, mahigit kalahating milyong bagong botante ang nadagdag sa bilang ng mga nagparehistro. Ayon po sa COMELEC, malaki ang naitulong ng paglulunsad ng Boto Mo, Ipatrol Mo, Ako ang Simula. Nagpapatrol, Willard Cheng. Matapos ilunsad noong Lunes sa Luzon, Visayas at Mindanao, ang Boto Mo, Ipatrol Mo, Ako ang Simula. Umabot na sa mahigit 800,000 ang bilang ng mga kabataan at bagong botante na nagparehistro sa COMELEC kumpara sa 190,000 lang na nagparehistro nitong Abril. Thanks be to God to Boto Mo, Ipatrol Mo and other NGOs na tumutulong sa COMELEC. Dumadami po. As a matter of fact, a few days ago nung malunch po yung Boto, Ipatrol Mo, lalong dumadami po ang nagiging interesado for registration. Pero sa 2 milyong bagong botante, mahigit 1 milyon pa ang hindi nagpaparehistro. Kaya sa Ateneo, ipinadala ng Student Council sa campus kanina ang gamit ng Quezon City COMELEC para makaakit pa ng mga estudyante. Sayang naman yung freedom na binigay sa'yo ng government kung hindi mo gagamitin. Babalik ulit ang COMELEC sa Ateneo sa pasukan. Ganito rin ang mungkahi na ipinadala sa Boto Mo, Ipatrol Mo. Sana raw magkaroon ng satellite registration sa lahat ng paaralan sa Quezon City dahil wala na raw panahon magpunta ng COMELEC ang mga mag-aaral. Pero isang hamon pa rin sa mga bagong botante na kumbinsihin ang mga kaklaseng walang pakialam. We've heard it from students themselves na parang bakit pa ako boboto kung madadaya lang naman. Kung nawawala lang sa magulong sistema ng gobyerno yung boto ko. The only thing that we have to do to ensure na the sanctity of the elections will be preserved is to do our part, which is again to register and then to vote on May 10, 2010. Sa kabuuan, maaring umabot sa 10 milyon ang bilang ng mga kabataan na boboto sa 2010. Sapat para matulungang manalo ang isang karapat-dapat na lider. Dumami man ang bilang ng mga bagong botante, simula pa lang ang pagpaparehistro. Sa May 10, 2010, tungkulin din ang lumabas at bumoto. Willard Cheng, Patrol ng Pilipino. Sa pagkasara ng satellite registration sa Ateneo, kanina alas 5 ng hapon, 144 na estudyanteng taga District 3 ng Quezon City o 94% ang nagparehistro. Maging bagay ng bayan mo o boto mo, ipatrol mo. Ipadala ang inyong kwento, suhestyon o solusyon. I-text ang i-report space name, comma, address, comma, at ang inyong mensahe sa 2366. I-email sa i-report@abs-cbn.com o mag-log on sa abs-cbnnews.com. Hindi pa tapos sa mga victory party ni Manny Pacquiao, pati ang kaibigan niyang si dating Ilocos Sur Governor Chavez Singson. Naghanda rin ng engranding pagdiriwang para kay Pacman. Nagpapatrol TJ Manoto. Dito ginanap ang engranding victory party para kay Pacquiao na ginastosan ni Singson. Bigati ng mga bisita. May